Kamusta naman ang everyone? Mag-prepare na ako ngayon sa aking estudyante. Nanimaho ang isda, guys. Nilabas ko na yung isda na nabili namin last time. Nag-croningan po kami ni Maricel. You're going to cloning with Maricel? No, I'm telling them that I'm cooking the fish. Tapos mamaya magsinigang tayo, guys. Nilabas ko din yung oxtail. Iano ko to, gataan ko to. Punta sana ako ngayon kanila Maricel ba? Kaya magpa-hotpot daw siya. Kaso, sabi ko sa kanya kanina pagising ko, Day, tinamad.com. Sabi ba, gising na my friend. Ano na ang plano? Tinamad. Good morning. Morning. How are you today? Feeling good? Rustling a lot. Yeah, this is for tonight and this is for this morning for my breakfast. Ito na lang. Maghugas tayo ng grapes at magpadala din ako ng ano sa kanya siguro sweet paprika para sa lunch. Kanya-kanya kami ng assignment ng mister ko, guys. Siya bahala sa breakfast tinatan, ako naman sa lunch. Ganun po kami, no? So maglagay din ako ng cheese para sa kanyang lunch. Sa kanyang lunch naman, maglagay tayo ng Nutella. Tagal na yan siya hindi nakapag-chocolate spread, guys. I love you, family! Enjoy school! Be good! I love you! Huh? I love you too. I love you too. Bye. Bye! Enjoy! I love you. I love you. I love you! Go to Papa now! And now you close the door. Okay. I love you. Pinapasok. But I miss you then. I miss you too. Okay. Enjoy school, bebe. I love you. Bye-bye. Mama. You will be late. Bye. Bye. Bilis na. Bye-bye. I love you so much. Guys, I'm so happy. May trabaho na ulit ang mister ko. Maraming nagtataka sa iyo. Alam ko na nagsasabi, Inday, ganito wala na bang trabaho ang mister mo? Kay bakit palagi daw sa vlog? Nagtataka kayo pero wala talaga akong sinabi. Yes po, si Daniel, guys, alam niyo naman po yung nangyari sa amin, no? Almost 2 years ago. Mag 2 years na kasi si Lucas, di ba? Diba, nagpa-therapy po ang mister ko kasi hindi naging okay yung mental health niya, guys. Kaya umuwi po kami ng Pilipinas, nagbabakasyon po kami, nagta-travel po kami dahil po yun sa mister ko na na-trauma siya ba sa nangyari po sa akin na nakita niya ako na muntik po ako mawala, nawalan siya ng anak. So hindi niya yun kinaya, basta mental health issue po ang mister ko. Pero hindi naman malala, no, yung parang mag-iyak lang siya. Basta yung nasabi ko na yan sa inyo, di ba? So ngayon na okay na po talaga siya, almost 2 years din. Pero hindi yung wala talaga siyang trabaho, guys. Nasa agency pa rin po siya. Tapos pag may trabaho, parang on call nga siya. May patrabaho po sa kanya. Parang binibuild niya ba ang sarili niya ulit na maging okay siya sa work. Kaya madalas niyo siyang nakikita sa mga vlogs po natin. Madalas po siyang sa bahay. Kaya wala po siya yung full-time job ba. So ngayon, meron na po talaga siyang trabaho pero 10 weeks lang daw muna yan. Pero sana magtuloy-tuloy kasi malapit lang masyado dito. Malapit sa dating bahay po namin. Dating trabaho niya, mag-drive pa siya ng mga 30 minutes away from here. Sa amin na ito, pwede niya lang mabike. Malapit kanila Maricel. Doon lang din po banda. Na-excite po ako sa kanya kasi excited din po siya dahil gustong-gusto niya yung nag-usap sila ba ng kumpanya na yan. Gustong-gusto niya yung trabaho na ibibigay sa kanya. Yung last trabaho niya kasi hindi niya din masyado type kay far away sa pinag-aralan niya. So yung ito ngayon mas malapit sa gusto niya talagang gawin na trabaho. Matagal na naging okay si Daniel, guys. Pero mahirap kasi maghanap ng trabaho dito sa amin as in. Kasi probinsya ito eh. Yung mahirap makakita ng yung mag-match nga talaga kayo. So, marami po siyang mga kinausap na kumpanya. Pero yung agency niya, guys, wala mang problema, no? Matagal yan siya dyan na agency. Hindi kasi siya direct. Meron siyang sariling agency ba? Pero maganda kasi meron kaming sasakyan namin, di ba? Company, po yan? Company car. Tapos libre po ang aming gas. Kahit saan kami magpunta, libre. Ang mahal na ng gasolina ngayon. Kaya ang saya-saya ko na libre po ang gas namin. So yun na nga, nakahanap na siya ng mag-match at sana mag-match po talaga yan sa kanya. Unahan ko na po kayo, guys. Hindi ko po binubuhay ang mister ko at kung buhayin ko man siya,
okay lang din. Yes, okay lang din guys, kay mag-asawa man kami no, pero alam nyo dito, yan ang kinagandahan dito. Kasi, pag hindi mo kayang magtrabaho guys, may mga rights ka. May sakit ka, 2 years ang rights mo. Mawalan ka ng trabaho. May rights ka din, makatanggap ka din ng pera every month. Depende sa sinasahod mo. Halimbawa, may sakit ka, sick leave, may rights ka 2 years, makatanggap ka ng pera. 1 year na 100% sa sahod mo. Tapos, 1 taon din na 75% na lang. Oo, pero di ba? Pera pa din, makabayad ka pa rin ng mga bills mo dyan. At halimbawa, wala kang sakit, tapos pinaalis ka sa trabaho ba, nawalan ka ng trabaho, meron kang tatanggapin every month hanggang sa makahanap ka ulit ng trabaho. Nagkaganyan ako dati guys. Siguro kailan yun yung nag-alis na ako sa ano ba yun, yung factory, di ba, nag-factory worker po ako dati. Nagtanggap ako siguro mga 3 months. Tapos nung nakahanap na ako ulit ng trabaho, siyempre na-stop na naman. Mga 3 months or 5 months na makatanggap ka ng sweldo, pero hindi full sahod. Hindi katulad sa pag mag-sick leave ka na makatanggap ka 1 year full sahod. Siguro feeling ko mga 60% sa sahod mo dati, nung nagtatrabaho ka pa, ganun. Parang, hindi ako sure. So, yan ang kinagandahan dito. Yun lang, patay ka din sa tax, dyan kinukuha. Kaya, parang, yung bawi mo din, na yung tax na binabayaran mo. Kaya alam nyo po dito, ang binabayaran na tax, Diyos ko, baka masyak kayo. Lalo na kay Daniel, ang binabayaran niya every month na tax is parang umaabot po ng 1,200 euros or 1,400 or 1,600. Hindi ako sure. Depende sa sahod mo. So, kung malaki ang sahod mo, malaki din ang tax mo. So, dito ang mga tao guys, talaga pantay-pantay. Kasi dahil sa tax, kung mayaman ka, malaki din ang tax na babayaran mo. Kung malaki ang sweldo mo, mas malaki din ang tax na babayaran mo. Oo, ganun po dito. Kaya yung mga tax po na binabayad po namin, napupunta dyan sa lahat, sa mga, yung galing ng ibang bansa ba na nagpunta po dito, kay may gera sa kanila, sila, mga refugees, dyan napupunta din sa kanila, tapos sa mga daan, ganun, kita nyo naman din ang Europe no, kung gaano kaganda. Pero, hindi din normal ang tax. Kahit saan na lang talaga itong sampayan natin dito. Naglaban na naman ako kay maganda ang weather. Ngayong weekend, guys, grabe kainit. Mag-27, mag-28. Kaya maglaba tayo ng kilaba habang maganda po ang weather. So yun na nga, si Daniel guys, matagal naman siya okay. Pero naghanap talaga sila ng agency niya na mag-match sa kanila. Kinip din talaga siya ng agency kaya malaki din ang nakukuha nila guys sa sweldo ni Daniel. Malaki ang kaltas nila sa sweldo ni Daniel guys, na si Daniel pwede man siya mag-direct. Pero may mga benefits kasi kami para kasi sasakyan. Logi ka pa ba niyan? Hindi ka magbili ng gasolina. Maabot kami ng mga Belgium guys, libre ang gasolina namin. Di ba? Kaya nahirapan din kami umalis sa agency na yan, na kahit sabihin pa natin mas malaki ang masweldo ni Daniel kung mag-direct siya, pero kaya pa kami, magbili-bili pa kami ng sasakyan guys, tapos tinutulungan din nila kami magbayad sa sasakyan every month. Kaya kung magbili ka ng sasakyan, mas malaki ang babayaran, may mga tax pa, mga ganyan, at mga gasolina ka pa. Kaya din ba? Kung ako lang, mas gusto ko na magstay siya dyan sa agency na yan. Pero yun lang, malaki talaga ang kaltas nila kay Daniel na katagal-tagal na nila pwede ipaalis si Daniel na matagal ka na walang trabaho, umalis ka na. Wala, kinip talaga nila si Daniel hanggang nakikita si Daniel lang mag-match sa kanya. Guys, ipagdasal natin na magtuloy-tuloy po yan at hindi lang 10 weeks si Daniel dyan guys, no? Kasi ang kaya 10 weeks lang, kasi nagkasakit daw basta may nagkasakit daw doon sa mental health din. Uso talaga sa kanila dito yan. Parang tayong hindi man din, marami din mga mental health issue na din sa atin sa Pilipinas ngayon. Pero yung yung nangyari kay nag-sick leave din, kay nagka-problema, tapos nagpa-therapy din, ganun ba? Saka siguro, obserbahan pa din yan kay, syempre, di ba, galing din po si Daniel dyan. Siguro kung mag-match talaga sila, di ba? Ipagdasal natin yan guys. Tulungan niyo ako magdasal na magtatrabaho na po ulit ang mister ko at yung magustuhan niya talaga na trabaho.
Alam nyo guys, sa totoo lang, real talk lang ha, real talk lang. Marami man sa Pilipinas ang mga may mga mental health issue. Pero hindi siya masyadong tinatanggap sa atin ba? Ang iba, sabihin nyo na mali ako. Arte lang yan! Di ba? Tulungan mo ang sarili mo. Diyan, alam niyo, simula nung nagkaganyan na ang mister ko, diyan nagbago ang pananaw ko sa mga may mental health issue na mga yung mga nadidepress, mga nagkaka-anxiety. Diyan mas naglawak ang ano ko ba? Na huwag mo talaga sabihin na arte lang yan. Kailan ka pa magsisi yung nagbigti na sila, di ba? Maraming ganyan sa Pilipinas, guys. Sabihin nyo na mali ako. Pero sa atin kasi, hindi pa siya masyadong tanggap. Oo. Hindi pa siya masyadong ano ba na lalo na yung magpa-therapy. Magpunta tayo sa mga psychologist, di ba? Na mahiya or walang pera, mahiya na magpunta sa mga psychologist, kaya sabihin agad, buang ka na, kaya magpunta ka sa, di ba? Hindi pa masyado ang utak natin ba? Hindi po tayo masyadong open-minded sa mga mental health issues. Pero dito, normal po yan. Alam nyo ba dito na, magkausap kayo na gusto nyong ganyan, gusto nyong maganyan. May kakilala ako. Hindi ko lang sabihin kung sino. Pero, ilang beses siya ba na nag-try ng suicide, guys. Tapos nagpunta na siya ng doktor. Natulungan siya kay gusto niya nang mawala sa mundo. O naghingi na talaga siya ng tulong ba? Kasi merong mga ganyan dito, guys. Sinabihan siya, sige, after 2 years, magpunta siya sa mga ganito, mag-ano siya, mga therapy. Pag after 2 years na gusto niya pa rin na ganun, alam niyo, wala na siya ngayon. Yes. Kasakit sa loob sabihin ba? Basta. Dito. Wala na siya siguro kailan lang ba yun? Parang mga 3 years ago. Pinatulog lang siya. Merong ganyan dito, guys. May mga program po sila na, pero hindi naman yung basta-basta lang na patulogin ka. Siyempre magawa din sila ng na matagal na yun siya. Basta matagal na gusto niyang na tapusin ang buhay niya. Marami na siyang ginawa, guys, hanggang sa nagpatulong na lang talaga siya kung ano man ang dapat niyang gawin. Tagal na din kasi yun siya masyado na nag-struggle. Tapos nung time na sinabi niya pa rin na ayaw niya, na wala na talaga siyang, hindi niya na makita ang purpose niya sa mundo. Wala din kasi yun siyang asawa, guys, wala siyang anak. Hindi niya na makita ang purpose niya sa mundo, yun. Pinatulog po siya. Let's congratulate my husband. Bye. Yeah, yes, a new job now. What do you want to do this morning that we are still just the two of us? Now we take shower because I need to congratulate you. And you shave, we take shower. Plano na talaga namin yan. Sabi ko kagabi sa kanya ba, kapagod man, bukas na lang, bukas. pag nasa school na sinatan, bukas. Okay, magtrabaho muna ako, guys. Mamaya na yung kalandian. Ilabas ko to pagkatapos kong magluto, kay magprito ako sa labas. Iprito ko na muna siya, yung ating ginataang isda. Ay, ano ko siya ba? Ginataan na paksiw. Ay, naglaway na ako, guys. Gutom na ba ako? Sampay ko na muna to. Hindi ko na muna ilabas kay manimaho. Magbaho ng isda. Doon di ako magluto. Bahay-bahay na muna itong vlog natin, guys. Huwag na muna magreklamo. Si Mamang ba, tumawag. Ngayon lang talaga. Alam niyo, sabi, magpunta ka ng China. Magpa-China sila ngayon ni Itay. Gusto talaga nila na magpunta din kami doon. Na paano man yan, may trabaho naman bukas ang mister ko. Tapos ang anak ko, meron man pasok, guys. Unahin ko siguro ang pamilya ko. Sabi niya po, ako na bahala doon. Siya na daw bahala ang sagastos sa China. Parang nalamog naman itong isda, guys. Sa pag-slice niya ba ito? Tingnan niyo, O hindi na siya fresh. Kaya parang na-sur-ice na din man siya. Pero galing siya ng freezer. Prinizer ko po ito. Wala talagang dito. Wala pag-asa makakuha ka ng fresh dito, guys. Masarap pa rin. Bonito to siya. Ang nag-recommend nito? Si Maricel. Napapadalas itong pagpipito natin sa labas ng bahay ba? Wala pa namang nagreklamo na kapitbahay, guys. Okay lang. Tapos na ako magprito, guys. Ilabas na natin to. Laban lang. So, ayan na yung ating isda.
Naglagay din po ako ng talong. Ang talong, in-air fryer ko po saglit. Hindi ko na siya prinito guys, kay grabe na ang mantika niyan. Maglagay tayo ng maraming paminta. Maglalagay ako ng my favorite. Ano nga to? Ano ba? Ang kurkuma. Ilagay ko na lang dyan kung dilaw na ano to, na ginger. Nakalimutan ko talaga ano siya sa English. Kayo na bahala. Maglalagay tayo niyan. At syempre, ang ating gata. Kasi ginataang paksiw po ang aking gagawin for today's vlog. Sahin na natin. Nandiyan na yung mga ano niya, mga sangkap. Naglagay ako ng maraming ginger, onion, tsaka garlic. Asin. Maglalagay din ako ng kunti nito para mas malasa talaga. Half ng vegetable cube. That's all. And yung ating vinegar. Grabe ang vlog for today's video. Nakatulong din yung pagkalamog niya na prinito ko po siya para hindi siya mas maglamog pa lalo. No? So yun na yun. Hintayin na lang yan na. Gusto ko yung magmantika talaga siya. Labas talaga ang mantika ng gata. Ganyan ko siya lutuin for today's vlog. So, hindi yan siya ukayin kasi kakalagay lang natin ng vinegar. Hintayin na maluto at maglafang na tayo. This is what I'm talking about, everyone. You see that? Nagmantika na talaga siya, oh. Wow, yummy. Bumaba si Daniel. Maligo na daw kami pagkatapos nito. Labi? Ganyan ang lasa ng isda, guys. Okay lang. Masarap. Para siyang pirit na para siyang makrel. Bonito ang pangalan. Kasi ang pirit, may pagka matigas ang kanyang laman. Ito, siya, yung malambot na may pagkatigas. Basta ang lasa niya para siyang mackerel na pagkapirit. Pwede. Inggit yung mga nasa abroad dyan. Sarap, oh. Tapos meron pa akong Hindi, Garnet. Ang high blood mo, bagoong na ginisa ko po siya sa napakadami. Puro gata. Gata ito. Hindi ito bagoong. Kunti lang masyado ng bagoong. Tas gata. Hanggang sa po talaga siya nawala yung sabaw ng gata. Sarap. Hindi siya malangsa. Kaya prinito ko man siya feeling ko nalamog lang talaga yun yung hindi siya parang baguhan kasi yun pa ba. Tapos hindi ba yan talaga sila ng isda dito. Linis-linis siguro na sobraan niya pagkahawak ng isda. Gigil siguro masyado siya. Nalamog yung isda. Masarap. Promise. No joke. Nanyo, nilagay ko na muna siya dyan kay para maglamig ang mantika, guys. Itapon ko na din yan. Hindi po ako gumagamit ng used oil, tapos hindi ko siya tinatapon dyan po sa sink namin. So, ang ginagawa ko, pinapalamig ko po siya, tapos nilalagay ko sa cellophane, tinatapon ko po sa gray. Sa aming gray container. Siyempre, linisan natin ito, kaya mga mantika. Ka-blooming ba? Ka-blooming, Diyos ko, joke. Naalala nyo? May sinabi, wait lang, may sabihin mo na ako. Naalala nyo yung nag-vlog ako na sabi ko, pinagtitinginan ako ng mga tao na feeling ko ang ganda-ganda ko. May mga nag-comment ba? Sobrang liit mo kasi, para kasi hindi talaga sila magpayag na dahil gandang-ganda ako sa sarili ko. Meron pa yung isa na huwag ka masyadong sa sarili mo. Diyos ko, minsan lang nga tayo mag-GGSS. Magandang-ganda sa sarili. Pagbigyan nyo naman, guys. Tanggap ko na yan na maliit ako, kaya nila ako tinitingnan. Love yourself! Kayo talaga, never nyo ba yan naramdaman sa buhay nyo na pagtingin nyo sa salamin, ang ganda-ganda ninyo for today's vlog, tapos bukas, losyang ka na naman? Joke lang, good guys. Para may masabi lang talaga sa vlog ba, madagdagan yung oras natin. Pero natawa talaga ako. May mga nag-comment na, masyado kang bilib sa sarili. Huy! Kaano ba? Seryoso ba? Kaseryoso ba sa buhay? Lumabas na ang kanyang pressure. Look at that. Wow! Nagdadalawang isip ako kung ikare-kare ko siya,
isigang, pero matagal na kasi talaga ako nagka-crave ng sinigang ba. Or apritada or caldereta. Oxtail po to. Grabe kalambot. Kita ko na guys. Kita ko na kung gaano siya kalambot. Uy, ang sinampay ko nahulog. Hindi ko siya nilagyan ng pang-ipit. Oh, tuyo good agad kahit malamig-lamig pa ngayon. Parang nasa mga 15 degrees pa, no? Tapos wala masyadong araw ba? Paano-ano yung araw. Ang natira sa aking ginataan na paksiw, isa na naman bukas. 2 vlog siguro ako ngayon kasi wala na naman po akong reserba. Grabe na naman ang pahinga ko nung mga nakaraan. Siguro mga 3 araw pa ako hindi nag-vlog. Tapos wala naman akong ma-upload bukas. So, nabahala na ba? Sabi ko, mag-vlog na talaga ako today kaya wala na tayong ma-upload. I got you! I got you! Naglinis na po siya doon. Tinanggal niya na yung mga pinaglutuan ko. Lutuan ko na muna itong mister ko guys. Kaya nag-request siya ng This pan is too small. omelette. No, that's good mahal. Simula na din ako magawa-gawa ng lunch nito. Hindi lang kainatan. Mag-prepare na din ako ng pang-lunch niya. Kaya magbalik trabaho naman siya. Very big egg. That's fine. At least you know the pan is still cooking. It did not cool down as much as because it's the steel pan. Yeah. Parang bukas pa ito maluto, guys. I think this will be cooked tomorrow. That's why we should have done a bigger pan. Yeah. Di din pala ron normal. Alam nyo ilang itlog ang nilagay niya? 5. Kayong itlog pa-expired na. Kaya niluto na lahat. Not expired. No, not yet. But only 1 day more and then it will be expired. Sabi ko baka magsakit na ang tiyan niya. 2 days, ma. 2 days tomorrow? Tomorrow is still okay. The day after tomorrow is maybe not so good anymore. Sige daw, try it daw. Even if it will expire tomorrow. Not tomorrow. Day after tomorrow. And it's you know, at least until date mahal. It's not it expires tomorrow date. 5 itlog. Grabe sa protein yan. Good? It's yummy. Very good. So guys, tama na siguro itong mga kabuang natin for today's vlog. Nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog for today kahit nasa bahay lang tayo. Alam nyo, marami ding may gusto na nasa bahay lang tayo. Sabi pa, Inday Garnet, bahala sa bahay ka lang, huwag ka lang mag-absent. Tama nga naman. Thank you so much for watching. Abangan ng vlog bukas. We love you guys. See you tomorrow kung hindi absent. Mag-date na po kami ng mister ko. Manood kami ng movie bago po magdating yung anak namin. Nasa labas sila.